Impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga. So, ayun po, ito si Vic Rodriguez ay ipapa-impeach po nila si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw po tahimik tayo? Actually, hindi kami tahimik. Huwag kang mag-alala sa 31. Ngayong 31 po, no? Ay talaga namang isisigaw namin yan. Impeach Sara Duterte. Yan po ang aming isisigaw. Ha? Klaro po yan. Maliwanag yan, ha? Oo, si Sara Duterte yung dapat i-impeach dito. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Gaya-gaya kasi kayo eh. Oo. Diba? Sasabihin nyo, galit yung mga Pilipino sa mga Marcos. Hindi po. Mga DDS lang po. DDS lang ang galit sa mga Marcos. Yan yung klaro dyan. Alam mo ito si Vic Rodriguez, tatakbo itong pagkasenador eh, pero gustong manira ng tao. Alam mo kung tatakbo ka, tumakbo ka lang, wag kang maninira. Diba? Oo, pero dahil sa ginawa mo, eh lalo kang mapupunta sa inidoro. Oo. Diba? Nako. So, ayun po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, itong kanyang kalukuhan. Itong kanyang panibagong pautot. Pautot ni Vic Rodriguez, no? Syempre, no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. Ayan, ha? Kalimutang suportahan, i-follow ang ating mga social media accounts. Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At ring nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayun na, so eto ngayon, susuplakin po natin itong si Vic Rodriguez. No? Oo. Kasi araw-araw po ang ginagawa nito ay paninira. 'Di ba? Paninira para lang manalo. No? Sa darating na eleksyon. Ang labo mong manalo, Vic Rodriguez. Oo. Alam nyo, wala namang pangalan to eh. 'Di ba? Wala namang pangalan to. At saka hindi po natin kailangan ng mga senador, no, na ang trabaho ay manira. Manira ng gobyerno. Eto, kung ibubuto nyo to, si Vic Rodriguez, pag upo niyan sa Senado, hindi po magtatrabaho yan. Hindi po magtatrabaho. Ano pong gagawin niya? Maninira ng maninira sa administrasyon at ipagtatanggol ang mga Duterte. Yun po yung trabaho niya eh. 'Di ba? Yun po. Tingnan mo sa kanyang TikTok, sa kanyang mga social media accounts, ang makikita po natin doon, video niya na puro paninira sa gobyerno. Wala pong magandang programa kung pag-upo niya, anong gagawin niya. Wala po. Puro po pagbanat sa gobyerno yung kanyang ginagawa. Hindi yun po yung gagawin niya pag itong taong ito na napapanot na, pasensya na, totoo naman eh. Ito pong taong ito, ang gagawin po niyan pag nanalo ay maninira ng maninira. Yan ba yung gusto niyong senador, mga walang katulad nito? Gusto niyo maging senador, itong walang silbi na to? Diba? So, yun po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, mga pre. Ito po, panoorin po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Huwag kang magpanggap, hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Ang sinasabi niya po dito, ang mananagot, ang isa sa ipapakulong ay ang Pangulo. Dahil siya po yung pumirma eh. Yun yung gusto niyong palabasin eh. Dapat merong managot. Sino ba yung iisipin natin na pumirma? Di ba yung Pangulo? Gusto mo ipakulong yung Pangulo? Ang dapat makulong, Vic Rodriguez,
yang si Sara Duterte. Oh, kasi malinaw po sa mga Pilipino yung pandarambong na ginagawa niyan. 'Di ba? Malinaw. Yung inyo gawa-gawa nyo yan eh. 'Di ba? Ginugulo nyo yung isipan ng mga tao lalo na't mag-ieleksyon na kasi. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman. Uy, Sara Duterte, makati daw yung kamay mo. Grabe ka naman makabanat kay Sara. Makati yung kamay ni Sara. Yun naman talaga. Diba? Yun naman yung totoo. Wag mo namang, naku po. Lahat ng mga banat mo dyan, ang tatamaan si Sara Duterte. Hindi ka na nahiya. Diba? Mahiya ka kung mahiya pa kayo. Diba? Akala mo ito si Vic Rodriguez, kung titingnan mo, akala mo matino wala pala sa ayos. Diba? Wala pala sa ayos. Hindi dahil kalaban siya ng administrasyon, kundi ang ginagawa niya, puro po paninira sa administrasyon. So, tayo, ang tingin natin dito sa taong ito, wala palang kwenta to. Kung magsasalita, akala mo tino eh. Tino. Sabog pala. Bangag. Ibang bersyon po ng pagkabangag itong galawan ni Vic Rodriguez. Iba po yung bersyon ng pagkabangag niya. Professional na bangag. Yan po yung klaro dyan. Ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed, impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At madami yung sumisigaw. Yung impeach PBBM, meron ba sumisigaw ng gano'n? Ikaw lang naman yung promotor ng para mapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga bobo na DDS, yan lang din yung sumisigaw. Actually, hindi naman lahat ng DDS sumisigaw eh. Ikaw yung promotor niyan. Diba? Marami na bang sumisigaw na impeach PBBM? Saan? Sa'yo lang namin narinig yan Sa'yo lang po namin narinig yan. Narinig nyo ba kay kung kani-kanino mga vlogger? Wala. Sa kanya lang. Siyempre, pinopromote pa niya eh. Ang ginagawa niya, papasikatin niya yung impeach BBM, para maraming sumabay sa kanyang kalukuhan. Pero walang magbabago dyan dahil ang sigaw namin, ang sigaw ng mga dilawan, ang sigaw ng mga Marcos supporter, mga loyalista, mga pinklawan, ang sigaw naming lahat, impeach Sara Duterte. Yan ang hindi namin titigilan. Walang titigil. Tuloy-tuloy po yung rally. Actually, balita ko, yung 31 may rally din. Para ipagsigawan po natin na i-impeach itong mandarambong na to. Itong kanilang vice president. Itong si Sara. Diba? Tuloy natin. Mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Nandito lang kami. Lalabas kami sa 31. Sa mga bahay namin. Lalabas kami at isisigaw namin. Impeach Sara Duterte. Yun yung isisigaw namin. Doon sa lugar na yun. At kung tatanungin mo kami, nasaan na kami, andito lang po kami sa bahay. Patuloy din kaming nananawagan dito sa aming mga YouTube channel na ipa-impeach na itong si Sara Duterte dahil wala itong silbi at wala naman itong natulong sa bansa. Puro pa-cute lang yung ginagawa pag ini-interview ng media. Diba? Nung naarawan, nagsasalita siya. May araw na nakatutok sa kanya. Biglang alis. Wala daw siyang sunblock. Sunblock ba yun? Tingnan mo. Inuna pa yung magpa-cute. Magpaputi. Alis muna ako kasi wala ko yung sunblock. Si Pangulong Bongbong Marcos nga, kahit sa initan, andun yan, nagsasalita. Kung may bagyo, andun din siya.
Pero si Sara Duterte, nakita nyo ba na tumawid ng baha? Sa mga pinuntahan yung mga, huwag naman tumawid ng baha. Baka maanod. Na pinuntahan yung mga binaha. Si Leni Robredo nga, nagawa. Si Sara Duterte, nagawa ba? Wala ko sunblock. Naarawan daw siya. Di ba may kasabihan tayo, unahin yung bayan. Unahin yung bansa. Bago yung sarili. Bago yung pamilya. Pero inuna niya yung sarili niya. Mag-sunblock daw muna kasi dun sa stage, kung saan siya nagsasalita, may araw. Tinatamaan yung mukha niya. Ano yun? Inuna pang Diba? Sasabihin nyo, hindi maarte yung mga si Sara Duterte. Umalis nga para wala daw siyang sunblock Maglalagay pa siguro sa mukha. KO! Anong tawag doon? Kaartihan, di ba? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Binudol? 6.32 million ba yung nasabi niya? Ang tanong ko, nawala ba yung 6.32 million? Nawala na ba? Nandyan pa! Paano nila sabing binudol kung nandyan yung pera? Nandyan yung budget? Sinungaling, fake news ka talaga, Vic Rodriguez. Ang tanong ko sa'yo, naglaho na ba yung pera katulad sa ginawa ni Sara? Hindi naman, di ba? Nandyan lang yung pera, nandyan lang yung budget. Pag sinabing binudol, wala na yung pera. Binudol Binulsa Pero ikaw iba ka. Sabi mo, binudol yung trilyon na pera. Pero nandyan yung pera. Nandyan yung budget. Paano binudol yan? Bagay kayo ni Ted Pailo, mga fake news kayo diba? KO! Pitch Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito? Paninindigan kami. Kaya nga hindi namin tinatantanan. Hindi namin tinatantanan yung Sara impeach. Kasi may paninindigan kami. Yun. Yun yung klaro doon. Huwag mo kaming gagamitin, Vic Rodriguez. Parang nananawagan ka, kayo mga loyalista, mga dilawan, pinklawan. Dito na kayo sa amin. Sumama na kayo sa amin. Ipa-impeach natin si BBM. Gagamitin nyo pa kami? Kayo na lang. Kahit mag-rally pa kayo dyan, isigaw nyo, impeach BBM. Tingnan natin kung sinong may impeach. Bakit kayo nananawagan? Kasi kaunti lang kayo. Baka langawin kayo, ganon. KO! Suluhin nyo na. Huwag nyo kaming idadamay dyan. I-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador. Maunang mamatay yung mga Duterte. Pag death penalty yung isusulong mo. KO! Ibalik natin ang death. Grabe yung pangako ni Vic Rodriguez, Grabe yung pangako. Mo, pag nakaupo yan, pero malabong manalo to Pero example na lang, pagbigyan natin, makaupo ito sa Senado. Yung sinasabi niyang death penalty, biglang mananahimik yan sa death penalty na isusulong niya kuno. Kasi bakit? Siya mismo ay magnanakaw din. Diba? Magnanakaw din ito. Ano bang gagawin mo sa Senado? Pag mga tatak DDS, ay magnanakaw yan. Kumbaga, parang si Digong, mangangako muna ng kakaiba. Uy, maganda to, 3 to 6 months. Wala nang druga. Uy, buto natin. Diyan naman kayo mga Pilipino maganda yan, 3 to 6 months. Nung nakaupo, walang nangyari sa pangako, napako. Ngayon, kakaiba naman itong diskarte ni Vic Rodriguez. Mangangako din. Isusulong natin yung death penalty. Siyempre, mga Pilipino, bibilib na naman sa panot na to. Bibilib na naman. Uy, buto natin kasi isusulong yung death penalty. Pag nakaupo yan, biglang manahimik yan. Hindi niya isusulong yung death penalty. Hindi niya isa sa batas yan. Bakit? Siya mismo, makati yung kamay.
KO. Baka siya yung tamaan ng ano niya, death penalty na yan. Hindi niya gagawin yan, di ba? KO. Wag ako, lahat ng mga plano mo, babasagin ko dito. Penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas, amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Galing ano? Naniniwala naman po ako na si Vic Rodriguez po ay matalino. Kaya nga lang, yung kanyang katalinuhan ginagamit sa mali. Oo. Ginagamit sa mali eh. Diba? Tsaka nagpapadikta. Alam ko pag matalino hindi nagpapadikta yan. Pero tingnan mo. Parang aso-aso siya ni Digong ngayon. Alam mo yung tinalian siya ng ano dito. Tapos bit-bit ni Digong yung ano. Tali. Siya nga yung aso eh. KO. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso. Lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil Natural karapatan niya yun. I-interviewin siya. Diba? Eh kung ayaw niya magpa-interview, karapatan niya yun. May tamang forum, okay, para dyan. Para sa pagsagot. Diba? Kasi syempre, para hindi siya pagpiestahan sa social media, eh kukonsulta muna yan sa lawyer niya kung ano yung mga isasagot niya dapat. Diba? Iniingatan lang nila yung kanilang trabaho. Yung kanilang pangalan. Hindi mo mapipilit kung ayaw magsalita. Diba? Kasi ambush interview yun eh. Natural kung ayaw mo magsalita, eh ambush interview nga. Kung may sasagutin ka, sasagutin mo. Kung ayaw mo, karapatan niya yun. May mali ba doon? Tama lang po yan. Katalinuhan ang tawag doon. Diba? Pero syempre, kung halimbawa, mapag-usapan yan sa Senado, or di kaya sa Kongreso, tapos nanumpa siya doon, eh sasagot at sasagot yan. Kasi, ano yun eh. Diba? Senado, Kongreso yun eh. Pero kung ambush interview lang, bakit nyo pipilitin? Big deal sa inyo? Piko na naman kayo, no? may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Tamo. So, pinapalabas niya na nagnanakaw yung ano at kongresista na yon o congresswoman na yon, di ba? Oo, paano mo kasi na-confirm? Malay mo meron siyang business. Tapos lumago yung business niya. Nakabili siya ng ganun. 'Di ba? Malay mo may negosyo siya. 'Di ba? Ang kakaiba dito, si Sara Duterte at mga Duterte. Bakit? Pakain-kain lang ng quick-quick, puno naman yung bulsa. KO. Pero, sabi ni Digong, meron silang 5 billion na pera ng pamilya nila. Ang tanong, 5 billion lang ba? Kasi, si Digong na po mismo yung nagsabi na wala naman siyang negosyo. Paano mo nakuha yung 5 billion na yan? Magkano lang ba yung sahod ng presidente? Ng mayor? Tapos bigla kang magka-billion? Wow! Ikaw na mismo yung may sabi, ikaw mismo wala kang negosyo. Diba? Yung mga mamahali mong relos, yung magagara mong damit,
Kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Congresswoman Stella Kimbo. Mga taga Marikina. Parang pinapalabas na uto-uto kayo Hindi, matauhan na daw kayo, sabi ni Vic Rodriguez. Diba? Alam mo, Vic Rodriguez, hindi mo pwedeng kontrolin yung isipan ng mga taga Marikina. Diba? Ano sasabihin mo, matauhan na kayo? Feeling mo, ikaw yung tama? Feeling mo, ikaw yung nagsasabi, nagsisiwalat ng katotohanan? Yung mga sinasabi mo dyan, patungkol sa relo at mga bag, may ebidensya ka ba na talagang galing sa nakaw yun? Patunayan mo muna. Diba? Patunayan mo. Wala ding kwenta Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso dyan sa Bicameral Conference Committee. Yung vice cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Courage TV, bakit walang interview kay Tambaluslos? Naku, lalong iiwas yan. Kung yung mga galamay nga niya, umiiwas siya pa. Batiin ko pala, yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City, akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale. Yung kalaban po at tatalo kay Tambaluslos, mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan dyan sa iyong distrito sa Tacloban. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw na humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon. Kailangan kasi na sumunod daw kay Vic Rodriguez. Diba? Kasi ang nilalabas niya ay puro ka-fake news. At yan yung sinasaksak sa isipan nyo. Ang gusto po kasi ni Vic Rodriguez, magalit na daw kayo. Para yung galit ninyo, magamit nila. Kasi yung galit ninyo, ikakayaman nila yan. Kumbaga, kayo na mga galit, ginagawa lang kayong kasangkapan. Siyempre, pag nagalit kayo, babanatan niyo yung administrasyon. Tuwan-tuwa sila. Diba? Oo, at yung galit nyo, i-convert yan into revenue. Diba? Maraming klase ng panggagamit. Nagigits na? Ngayon, pag tahimik kayo, lalo silang magla-live sa kanyang mga social media accounts. Nasasabihin nila, lumabas na kayo, ganito, ganyan. Bakit, alam nyo, bakit na kailangan kayo magtawag? Kung talagang suportado kayo ng tao, magtawag bang kayo o hindi, pag lumabas kayo, nandyan yan Nandyan. Pero bakit kayo nagtatawag? Kasi nilalangaw kayo. Diba? Nilalangaw kayo. Yun yung totoo dyan. Kaya kailangan yung manghikayat. Ganun yun. Ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang may pakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya ng General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprenta ang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na discovery ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan, siya po ang nakadiscovery nito. Nakadiscovery. At nung dininay naman ng palasyo yun nung walang ganun 'di ba? O may website naman, DBM website. Check niyo yun doon kung may makita kayong blanco doon. So maliwanag doon na ang isa sa nagpapakalat ng fake news, Vic Rodriguez, Digong. Sabi nga si Ungab daw yung nangunguna O di kasama si Ungab. Nagamit si Digong. Alam naman siguro ni Digong na fake news pero dahil sanay sila diyan, sasakyan nila. Ganun lang po kasimple, 'di ba? Oo, itong alam mo Vic Rodriguez, wala na kayong mauuto ng mga Pilipino. Siguro DDS na lang. Pang DDS lang kayo Pang Davao lang kayo totoo naman 'yan. At eto pa, matindi. Hindi lahat ng taga Davao sumusuporta sa inyo. 'Di ba? Good luck sa darating na eleksyon. Sino kaya ang magiging mayor ng Davao? 'Di ba? Good luck.
pag itong mga Duterte hindi nanalo dyan sa Davao, ay wala na. Burado na ang mga Duterte. Oh. Kasi yung lugar nila, wala na eh. Iba na yung namumuno eh. Kaso, ang mga karamihan ng Davaoenyo, ayaw na talaga sa mga Duterte. Gustuhin man nilang magsalita. Kahit yung mga vlogger po dyan sa Davao, gustuhin man nilang magsalita patungkol sa mga Duterte, hindi po nila magawa yan. Bakit? Takot po sila sa mga Duterte. Kasi alam naman po nila, once ikaw na pag kinalaban mo yung mga Duterte, eh baka may mangyari sa'yo. Diba? Kasi si Digong naman mismo yung umaamin na may mga hinuhulog siya sa helicopter, may mga pinapapatay sila. Diba? Pinagyayabang na yung pagpatay. Kaya naiintindihan ko yung mga ano dyan, lalo na itong si Pips TV, tatanga-tanga yan. No? Takot yan. Takot yan. Ako po. Oh, alam naman niya, napalpak yung mga Duterte at may mga katiwalian dyan. Pero hindi nila nilalabas sa kanilang mga channel. Kasi, Pips TV, takot eh. Bakla yan eh. Diba? Bayot yan eh. Oh. Kaya kahit mabaho po yung amoy ng mga Duterte, pilit nilang papabanguhin yan. Tandaan po ninyo, pag tae ka, kahit lagyan nyo ng pabango yan, amoy tae pa rin yan. Oh, yun po yung tandaan nyo. Kahit papabanguhan nyo yan, basta tae ka, amoy tae ka talaga. Eto pa yung matindi, pagdating ng eleksyon, saan sila papunta? Di papunta pong Inidoro, kasi saan po ba nilalagay yung mga tae? Di ba kasi Inidoro, pasintabi po sa mga kumakain dyan ha. Huwag po kayo masusuka. Relax lang. Relax lang po. Huwag pong masusuka. Parinig kita sa mukha eh. Ay, sorry! Ay, kumakain pala si Babalo. Diba? Real talk lang po tayo. Alam ko maraming mga DDS na nag-iiyakan dyan, pero pasensya na kayo. Wala po akong dalang tissue ngayon para ibigay sa inyo. Ha? Alam ko tumutuloy yung sipon ng mga ibang DDS dyan dahil sa galit. Dahil sa nabubuisit. Oh. Good luck. Ha? Wala akong tissue pasensya na. So, ayun lang po muna yung ating video mga pre. At meron po tayong Facebook dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yan mga pre. And syempre, meron din po tayong TikTok. Ayan nag-upload po tayo dyan. So, same lang naman po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Hindi po kayo malilito dyan. Okay? So, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At syempre, pag nag-subscribe ka, okay? Ring the notification bell para every upload po natin ay mag-notify po ito sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. Diba? Ganun lang po yan. So, yun lang muna yung video natin ngayon mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po and babush!